Senator, unahin po muna natin itong issue na ito. Ito pong Senate investigation na gusto niyo pong mangyari. Dahil nga dito sa mga problema at irregularidad dun po sa joint venture agreement na mayroon po ang Prime Water maging yung ilang private companies. Ano pong nag-udyok sa inyo para magkaroon ng ganitong pagdinig? Matagal na po at marami-rami na po ang nag-udyok. Actually, ilang taon na kahit bago ng pandemic na namumuo ito. Kaya final ko na yung Senate Resolution number 1352 para nga maimbestigahan yung di umanong mga disadvantageous provisions at yon ayon sa Commission on Audit sa ilang mga joint venture agreements sa ilalim ng public-private partnership nitong mga water concessionaires. Prime Water, Manila Water na siningil ko na rin noong 2019 at saka Metro Pacific Water. Ano bang mga reklamo itong umabot na sa opisina ko at na subaybayan din po namin sa inyo sa media at pati sa social media, yung kulang ang supply sa tubig. Kapag may tubig, mababang kalidad, marumi, mabaho, bukod sa kulang. At sa kabila nitong lahat, tumataas pa ang bill na sinisingil. So may mga nagrereklamo halimbawa sa Bulacan na umaabot sa 1,000 sa isang buwan ang bill nila sa kabila ng masamang serbisyo. Ang public-private partnerships po, may PPP Center na nagre-regulate niyan. Sa ilalim po nitong mga PPP na buo yung joint venture agreements, wala pang guidelines para tugunan itong mga issue ng ating mga kababayan na di umano customer o dapat sinuserbisyohan nitong mga joint venture agreements sa tubig. Kahit sa paraan ng renegotiation, wala pang guidelines. So, kailangan ding reformahin yung ating PPP system. Nabanggit ko kanina na maraming taon nang namumuo yung mga problemang ito at sa maraming area, Mhm. DJ Chacha. Oo. Pumapasok po itong mga balita at reklamo Mm. mula sa Central Luzon, halimbawa Bulacan, pati Tarlac, hanggang sa Southern Tagalog, Tagaytay, at iba pang area. Umaabot pa nga sa ilang parte ng Bisaya. So ito Mm. po'y matagal ng problema sa marami ng area sa ating bansa ng dumadaming mga customer nitong mga water concessionaires. At napansin na rin po ng Commission on Audit sa ilang Mm. mga ulat nila na yung di umanungang mga disadvantageous JVA. So panahon na Mm. po para imbestigahan ng Senado upang sa pamamagitan ng aming mga findings at lalong-lalo na sa pamamagitan ng aming mga rekomendasyon, mailagay sa ayos yung serbisyong tubig sa ating mga kababayan, ng mga customer nitong mga water concessionaires. At wag po nating kalimutan, kailangan din pong singilin yung mga oversight bodies na dapat nagbabantay sa ngalan ng gobyerno, alang-alang sa ating mga kababayan tungkol dito sa water service. So nandyan po yung Local Water Utilities Administration Mm. at iba pa.